Welcome sa Tinagalog Novela, damang-dama sa sariling wika. Huwag kalimutang mag-like, share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Kabanata 21, Walang kapantay sa lunas at laban. Swoosh, swoosh, swoosh. Sandaling napatingin ang lahat sa direksyon ng boses. Nakikita lamang nila si Yang Luo na dahan-daang naglalakad papalapit. Mas mahigit Su Qingmei, balisa, Yang Luo, huwag kang lumapit. Agad siyang sumunod sa kanya. Nang makita si Yang Luo na lumabas, halos matawa ng malakas sina Liu Yuwei at Liu Yuteng. Liu Yuwei, mapanukso, hindi lang pala siya promdi, tanga pa. May lakas loob pang magpakitang gilas. Liu Yuwei, malupit ang tawa, dahil lumapit siya, mas mabuti. Hindi na ako makapaghintay na makita ang braso niyang mababali at mapaluhod siya para mag-sorry. Maging sina Zhao Tianheng, Jiang Mingyo, at iba pa ay tila sabik at lihim na umaasa sa mangyayari. Mas mahigit Su Guoxiong, Little Luo, umurong ka. Ako na ang bahala rito. Ngunit ngumiti si Yang Luo at sinabing, Yang Luo, huwag kang mag-alala, Old Master Su. Wala siyang magagawa sa akin. Pagkasabi nito, humakbang siya sa unahan ni Su Guoxiong. Handa na sana si Su Guoxiong na utusan si Li Buyi na umaksyon anumang oras. Maging si Qin Zhuorong ay pinaalerto na ang kanyang mga bodyguard. Ngumisi si Qiao Zudong kay Yang Luo. Qiao Zudong, hindi ko akalaing may tapang ka. Kaya pala nakuhang aprubahan ka ni Old Master Su at napakasalan ang pinakamagandang babae sa Jiang City, si Miss Su. Pero dahil sinaktan mo ang kapatid ko, kailangan kong maghiganti para sa kanya. Bata, gusto ko lang baliin mo ang isa mong braso at lumuhad ka para mag-sorry. Pagkatapos, tapos na tayo. Yang Luo, hindi mangyayari na babaliin ko ang sarili kong braso at luluhod para mag-sorry. Qiao Zudong, dumidilim ang mukha, magaling. Kung ayaw mo makisama, huwag mo akong sisihin. Pagkasabi nito, humakbang siya at sa ilang metro ay nakalapit, saka sumuntok ng malakas. Whoosh! Boom! Umalangaw-ngaw ang hangin sa tindi ng suntok. Su Guoxiong at Qin Zhuorong, sabay sigaw, gawin na. Agad nilang inutusan ang matatandang bantay na sumugod. Ngunit bago pa sila makalapit, dahan-daang tinaas ni Yang Luo ang kanang kamay at magaan lang na sinalo ang kamaong paparating. Namutla si Qiao Zudong sa gulat at sinubukang gumanti. Pero hindi na siya binigyan ng pagkakataon ni Yang Luo. Hinayla siya ng parang sako at ibinagsak sa sahig. Bang! Yumugyug ang buong hotel lobby. Maging ang makapal na marmol sa ilalim ng paa ni Yang Luo ay nadurog. Qiao Zudong, paf! Bumuga ng dugo. Parang nagkadurog-durog ang katawan niya. Yang Luo, malamig ang boses, lumayas ka. Sabay sinipa si Qiao Zudong palayo. Li Yuanbao at iba pa, Brother Qiao. Agad nilang inal-alayan ito. Tahimik ang buong lobby. Lahat ay nakatitig kay Yang Luo na pa ng pagkabigla. Matapos ang ilang segundong pagkakatulala, pumutok ang bulungan at hiyawan ng paghanga. Mas mahigit, Diyos ko, si Qiao Zudong ng Eastern Alliance, hindi tumagal ni isang suntok kay Mr. Yang. Hindi lang pala kahanga-hanga ang medisina ni Mr. Yang, napakalakas pa niya. Dalubhasa na sa medisina, master pa sa martial arts. Jackpot ang Su family sa manugang nila. Marami ang nainggit sa Su family. Kung dati ay first-class family na sila sa Jiang City, ngayon ay may napakalakas pa silang manugang, posibleng maging isa na silang top family sa buong China. Maging ang pamilya Su, sina Su Guoxiong, Su Wenfeng, Su Wenbin, Su Wangqiu, ay nabigla. Akala nila magaling lang sa medisina si Yang Luo, hindi pala nila alam na master din sa laban. Noong una, marami sa Su family ang tutol sa engagement. Pero ngayon, naniniwala silang matalas ang mata ni Old Master Su. Nakanganga si Su Qingmei, bilog ang mga mata. Hindi niya akalaing ganito kalakas si Yang Luo. Samantala, ang Liu family, Zhao Tianheng, at Jiang Mingyo ay napasinghap. Liu Yuteng, naiinis, buwisit, bakit ganito siya kalakas? Hindi malaman ni Liu Yuwei kung magagalit o masusorpresa. Si Liu Changhe naman ay tila nabibitin ang paghinga, ng pagsisisi na tinaboy niya si Yang Luo noon. Jiang Mingyo, nakikiramdam, kailangang suriin ko ulit ang batang ito. Namumutla si Qiao Zudong habang nakatitig kay Yang Luo. Qiao Zudong, ikaw, Connate Realm Martial Warrior ka ba?
Yang Luo, maging ang Connate Realm Martial Warriors ay wala sa kalingkingan ko. Alam niya mula sa kwento ng isang matanda ang antas ng martial arts sa China. Acquired Realm Connate Realm Grandmaster Realm Martial Highness Martial King Martial Emperor Martial God Martial Saint. Bawat isa ay may early, middle, late, at great circle stage. Hindi man niya alam ang eksaktong antas niya, sigurado siyang kaya niyang talunin ang Connate Realm. Naguguluhan si Xiao Zudong kung anong antas ito. Pero bago pa siya makaisip, Yang Luo, malamig, engagement ko ngayon, ayokong may patayin. Lumayas ka, sabihin mo kay Jiang Tianlong na huwag akong gagalitan. Kapag ginawa niya, pagsisisihan niya. Nagulat ang lahat sa kapal ng loob niya, maging ang leader ng Eastern Alliance ay hindi niya pinapansin. Xiao Zudong, ihahatid ko ang mensahe mo. Sabay alis kasama ang grupo niya. Pagkaalis nila, ipinagpatuloy ni Su Guoxiong ang handaan. Lahat ng bisita ay nag-toast kay Yang Luo at nag-abot ng business cards. Hindi na nakatiis ang Liu family at Zhao family at umalis ng maaga. Nagtagal ang engagement banquet hanggang gabi. Pagkaalis ng mga bisita, pinalapit ni Su Guoxiong si Yang Luo. Su Guoxiong, Little Luo, tama ang kutob ko sayo. Mula ngayon, ipinagkakatiwala ko si Qingmei sayo. Protektahan mo siya. Yang Luo, huwag kang mag-alala, Old Master Su. Iingatan ko si Qingmei. Su Guoxiong, nakakunot noo, Old Master pa rin ang tawag mo. Hindi ba dapat lolo? Yang Luo, nahihiya, opo, lolo. Su Guoxiong, magaling. Sabay alis kasama ang pamilya. Inihatid ng Su family sina Yang Luo at Su Qingmei pabalik sa Imperial River Court. Kabanata 22, Misteryosong Lalaki. Dahan-daang umuusad ang limousine sa kalsada. Naupo si Yang Luo sa likurang upuan at nakatingin sa bintana, tila malalim ang iniisip. Sumulyap si Su Qingmei kay Yang Luo, ngunit nag-atubili kung magsasalita ba siya. Ngumiti ng banayad si Yang Luo at humarap. Asawa ko, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo na. Namula si Su Qingmei, wag mo akong tawaging asawa. Hindi pa naman ako asawa mo. Nagkibit balikat si Yang Luo, nakipag-engage ka na sa akin. Paano mo masasabing hindi ka asawa ko? Iba ang engagement sa kasal. Ramdam ni Su Qingmei ang init sa kanyang mukha habang sinasabi, basta, hindi mo na ako tatawaging asawa mula ngayon. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Tumango si Yang Luo na nakangiti, sige, naiintindihan ko. Huminga ng malalim si Su Qingmei bago tumingin kay Yang Luo na kumikislap ang mga mata. Yang Luo, hindi ko akalaing marunong ka hindi lang sa medisina kundi pati sa martial arts. Curious lang ako, may bagay ba na hindi mo alam? Ngumiti si Yang Luo, bihasa ako sa medisina, martial arts, tugtugin ng gukon, chess, kaligrafya, pagpipinta, feng shui, metaphysics, yin at yang, 5 elemento, at mga mahiwagang teknik, lahat yan pinag-aralan ko. Ang yabang mo na naman. Napailing si Su Qingmei at nag-roll ng mata. Hinding-hindi ako nagyayabang. Itinaas ni Yang Luo ang mga kamay at ngumiti, Qingmei, balang araw, malalaman mong totoo lahat ng sinabi ko. Sige, hihintayin ko yan. Tumango si Su Qingmei. Bagaman ilang araw pa lang niyang nakakasama ang lalaking ito, pakiramdam niya ay isa itong misteryo, parang kayamanang unti-unti pang nadidiscover. Tinitigan niya ng banayad ang gilid ng mukha ni Yang Luo at naisip, Yang Luo, ilan pa kayang sorpresa ang dala mo? Para sa akin sa hinaharap. Gitling. Kinabukasan ng umaga, Imperial River Court Villa Bulang. 8. Phew. Bumantong hininga si Yang Luo matapos magising mula sa kanyang pagninilay. Nang suriin niya ang antas ng kanyang cultivation, umiling siya. Wala pa ring progreso. Mukhang kailangan niyang pabilisin ang pagkolekta ng mga halamang gamot para makagawa ng spirit gathering pill sa lalong madaling panahon. Dahil gusto ni na Huang Tayan at Cao Jisheng na maging guru niya, naisip niyang tanggapin sila bilang disipulo at bigyan ng ilang gabay. Sa ganoong paraan, matutulungan siya ng mga ito sa pagkolekta ng mga halamang gamot. Bumangon si Yang Luo, naghugas, at lumabas sa bakuran para magsagawa ng serye ng galaw sa pagboboxing. Pagkatapos, pumunta siya sa kusina para maghanda ng almusal. Gitling. Nang handa na ang pagkain, bumaba si Su Qingmei na nakasuot ng itim na business suit at chiffon shirt.
Nang makita ang almusal sa mesa, namangha siya, ikaw ba ang gumawa nito lahat? Tama, tumanggo si Yang Luo, halika at kumain na tayo. Umupo si Su Qingmei at nagtanong, marunong ka palang magluto. Napangiti si Yang Luo, lumaki ako sa bundok kasama ang aking master. Bata pa lang ako na ang nagluluto. Sa pagdaan ng panahon, natural lang na natuto ako. Oh, tumanggo si Su Qingmei at kumagat sa itlog na sunny side up. Nagniningning ang mga mata niya, masarap. Siyempre, ngumisi si Yang Luo, hindi ba sabi ko sa'yo, walang bagay na hindi ko alam. Konti lang ang puri ko, lumalaki na agad ulo mo. Umikot ang mga mata ni Su Qingmei at sinabi, simula ngayon, sasama ka sa akin sa opisina. Ha, nagulat si Yang Luo, wala akong alam sa negosyo. Bakit ako sasama sa'yo? Kamandat si Su Qingmei, hindi ba sabi mo walang bagay na hindi mo alam? Hindi nakasagot si Yang Luo. Napangiti si Su Qingmei, mula ngayon, magiging assistant kita. Gagawin mo lahat ng ipapagawa ko. Bukod pa dyan, pwede kang maging bodyguard ko. Kapag may nang-ahas na manakit sa akin, bugbugin mo. Yan, kaya ko, mariing tumanggo si Yang Luo, basta nandito ako, walang makakapanakit sa'yo. Sa pangakong iyon, nakaramdam si Su Qingmei na para bang may matibay siyang masasandalan. Gitling gitling gitling. Sa sandaling iyon, tumunog ang doorbell. Sino naman to ng ganito kaga? Nagmadaling binuksan ni Su Qingmei ang pinto at agad siyang ngumiti ng malaki, Momo, nandito ka. Nakangiting sumagot si Qin Yimo, na nakaupo sa wheelchair, maaabala ko kayo sa mga susunod na araw. Walang abala, pasok ka, itinulak ng babaeng assistant na nakasut ang wheelchair papasok, habang ang tsuper ay nagdala ng mga bagahe ni Qin Yimo. Magandang umaga, Ginoong Yang. Bati ni Qin Yimo. Magandang umaga, Binibining Qin. Tugon ni Yang Luo. Pagkaalis ng tsuper, ipinakilala ni Qin Yimo, Qingmei, Ginoong Yang, ito ang assistant ko, si Wu Yu. Mananatili rin siya dito para tulungan ako. Pasensya na kung makakaabala kami. Ano ka ba, mas masaya kung mas marami tayo dito. Ngumiti si Su Qingmei at nag-anyaya, Momo, Assistant Wu, hindi pa kayo nag-aalmusal, di ba? Halina't sumabay na kayo. Gitling gitling gitling. Nagulat si Qin Yimo nang makita ang pagkain sa mesa. Qingmei, ikaw ba ang nagluto nito? Napakamot si Su Qingmei, alam mo namang hindi ako marunong magluto. Si Yang Luo ang gumawa niyan. Talaga, napangiti si Qin Yimo kay Yang Luo, kakaunti na lang ang mga lalaking marunong magluto ngayon. Kung ganun, baka hindi na matutong magluto si Qingmei. Ngumiti si Yang Luo, ayos lang. Handa akong magluto para kay Qingmei habang buhay. Namula ng gusto si Su Qingmei, kahit gusto mo, ayaw ko. Napabuntong hininga si Qin Yimo, nakakainggit kayong dalawa. Kailan kaya ako makakahanap ng kapareha ko? Agad siyang inalaw ni Su Qingmei, kapag gumaling na ang mga paa mo. Siguradong marami ang manliligaw sa'yo. Binibining Qin, huwag kang mag-alala. Gagamutin kita para makalakad ka ulit. Tinitigan siya ni Yang Luo ng may kumpiyansa, pagkatapos ng almusal, sisimulan na natin ang unang gamutan. Sige, tumanggo si Qin Yimo. Gitling gitling gitling. Pagkatapos mag-almusal, nagpunta sila sa sala. Kinuha ni Yang Luo ang kahon ng silver needles na binili niya sa medical center. Qingmei, pakitulungan akong itaas ang palda ni Binibining Qin. Sige, itinaas ni Su Qingmei ang palda ni Qin Yimo, at lumitaw ang kanyang mga binti. Lumuhad si Yang Luo, kumuha ng silver needle, pinasukan ito ng true chi, at itinarak ng eksakto sa isang acupuncture point sa binti ni Qin Yimo. Bis, nang tumama ang karayom sa tamang punto, bahagya itong nanginig. Namangha si Qin Yimo at Wu Yu. Ang galing naman nito, napabulala si Qin Yimo. Marami ng kilalang doktor ng tradisyonal na medisina ang sumubok sa kanya noon, pero ni isa, wala pa siyang nakitang may ganitong kahusay na kasanayan sa acupuncture. Kabanata 23, Paniwalain sa pamamagitan ng katwiran. Kahit si Su Qingmei, na dati nang nakakita ng mga teknik ni Yang Luo sa acupuncture, ay hindi pa rin maiwasang mamangha matapos masaksihan muli ang kanyang galing. Maya-maya, tumingin pataas si Yang Luo at nagtanong, Miss Qin, may nararamdaman ka ba sa mga binti mo? Wala, umiling si Qin Yimo. Tumanggo si Yang Luo.
Kumuha siya ng isa pang pilak na karayom at tinusok ito sa ikalawang acupuncture point sa binti ni Qin Yimo. At ngayon, muling tanong ni Yang Luo. Wala pa rin. Muliling umiling si Qin Yimo. Hindi nag-aksaya ng oras si Yang Luo at ipinagpatuloy ang acupuncture. Nang tumama na ang ikaapat na pilak na karayom, napabulala si Qin Yimo. Nararamdaman ko na. May nararamdaman ako. Ramdam ko ang init sa mga binti ko. Medyo manhid, parang may gumagapang na langgam. Mula nang maparalisa ang kanyang mga binti, nawala na lahat ng pakiramdam niya rito. Ngunit hindi niya inakalang makakaramdam siya ulit ngayong araw. Labis itong ikinatuwa niya. Excited na nagtanong si Wu Yu, eldest niece, totoo bang may naramdaman ka sa mga binti mo? Momo, totoo ba ito? Maging si Su Qingmei ay kinilig sa tuwa. Totoo, totoo. Sunod-sunod ang pag-iling ni Qin Yimo. Sa pagpunta nila rito, hindi naniniwala si Wu Yu na kaya talagang pagalingin niyang Luo si Qin Yimo. Sapagkat sa loob ng maraming taon, maraming sikat na doktor mula sa loob at labas ng bansa ang inupahan ng pamilya Qin upang gamutin si Qin Yimo, pero wala ring nangyari. Ngunit ngayon, hindi niya akalain na maibabalik ni Yang Luo ang pakiramdam sa binti ni Qin Yimo sa napakaikling panahon. Sa isip ni Wu Yu, hindi talaga basta-basta ang lalaking ito. Ngumiti si Yang Luo at nagsabi, Miss Qin, mukhang hindi naman pala ganoon kaseryoso ang sakit mo. Baka nga sa loob lang ng kalahating buwan, makakatayo ka na ulit. Salamat po, Ginoong Yang. Maraming salamat. Halos hindi malaman ni Qin Yimo ang gagawin sa sobrang saya at paulit-ulit na nagpasalamat. Ngumiti si Yang Luo, magpasalamat ka na lang kapag nakatayo ka na ulit. Sige, tumango ng mariin si Qin Yimo. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Yang Luo ang acupuncture. Pagkalipas ng 10 minuto, itinabi na niya ang mga karayom, sumulat ng Race Eta, at iniabot ito kay Wu Yu. Assistant Wu, narito ang Race Eta. Bumili ka ng mga halamang gamot ayon dito, pakuluan mo, at ipainom kay Miss Qin. Simula ngayon, araw-araw ko siyang i-acupuncture at bibigyan ng Race Eta. Gagaling siya sa loob ng kalahating buwan. Opo, Ginoong Yang. Kinuha ni Wu Yu ang Race Eta, bakas ang paghanga sa kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, biglang nagsalita si Su Qingmei, Momo, pupunta na ako sa kumpanya. Hindi na kita masasamahan. Umiling si Qin Yimo, kasama ko. Naman si Assistant Wu, ayos lang. Sige na, sige, babalik ako mamayang gabi para samahan ka. Umalis si Su Qingmei kasama si Yang Luo. Sa biyahe papunta sa kumpanya, si Su Qingmei ang nagmamaneho, habang si Yang Luo ay nasa passenger seat. Yang Luo, bakit hindi ka marunong magmaneho? Sino ba talaga ang boss, ikaw o ako? Halatang medyo inis si Su Qingmei. Anong klaseng boss ang nagmamaneho para sa empleyado? Ngumisi si Yang Luo, kagagaling ko lang mula sa bundok, kaya hindi pa ako nakahawak ng kotse. Pero mabilis akong matuto, baka sa loob ng ilang araw marunong na ako. Tumango si Su Qingmei, sige, kapag marunong ka na, kukuha kita ng driver's license. Walang problema, sagot ni Yang Luo. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating sila sa underground garage ng Huami Biomedical at umakyat sa elevator. Dagdag ni Su Qingmei, Yang Luo, huwag mo akong tatawagin sa pangalan ko sa kumpanya. Sabihin mo na lang President Su. Bakit? Tanong ni Yang Luo, medyo nagtataka. Hindi pa alam ng mga empleyado ang relasyon natin, at ayaw ko pa muna itong ipaalam. Fine. Napabuntong hininga si Yang Luo. Mukhang mahaba-haba pa ang laban bago niya tuluyang maging asawa ang babaeng ito. Pagbukas ng elevator sa 28th floor, isang babaeng nakasuot ng abong business suit at silver-rimmed glasses ang naghihintay, may hawak na folder. Magandang umaga, President Su. Bati ng babae. Umaga. Tumango si Su Qingmei at ipinakilala, Yang Luo, siya si Shuyan, assistant ko. Ipinakilala rin niya si Yang Luo kay Shuyan, ito si Yang Luo. Simula ngayon, magiging assistant ko rin siya. Hello, Assistant Shu. Ngumiti si Yang Luo at iniabot ang kamay. Nice to meet you. Bahagyang nagtaas ng kilay si Shuyan bago iniabot ang kamay. Naguguluhan siya kung bakit kumuha pa ng isa pang assistant si President Su. Shuyan, i-report mo ang sitwasyon ng kumpanya. Sabi ni Su Qingmei habang papasok sa opisina. Sumabay si Shuyan at binasa ang ulat, President Su, hanggang kahapon,
bumaba pa ng 10% ang benta ng ating mga produkto. Nakunat ang noo ni Su Qingmei, maglunsad ng mga promo para maibalik ang sales. Opo, dagdag ni Xu Yan, President Su, ngayong hapon darating ang pamilya Chen mula sa Ning City. Magaling, napangiti si Su Qingmei, kapag nakuha natin ang sekreto nilang recipe, makakagawa tayo agad ng bagong produkto para makalaban sa Dingsheng Biomedical. Patuloy ang ulat ni Xu Yan, at nagbibigay naman ng suhestyon si Su Qingmei. Tahimik lang na nakasunod si Yang Luo, ngunit humanga siya sa galing ni Su Qingmei. Napansin din niya na karamihan sa empleyado ng Huami Biomedical ay mga babae. Sa isip niya, ayos lang, maganda sa mata. Makalipas ang ilang sandali, pumasok na sila sa opisina ni Su Qingmei, maluwag, maliwanag, at maayos. Muling nagulat si Xu Yan, President Su, may isa pa. May utang pa sa atin ang Forces Trading na 8 milyong yuan. Nangako si President Lee na babayaran ito sa loob ng 3 buwan, pero kalahating taon na ang lumipas. Ilang beses ko na siyang siningil pero puro dahilan ang binibigay. Iniabot ni Su Qingmei ang susi ng kotse kay Xu Yan, pumunta ka ngayon sa Forces Trading at sabihin kay President Lee na kapag hindi siya nagbayad, ay dadaan na natin ito sa legal na proseso. Opo, President Su. Tumingin si Su Qingmei kay Yang Luo, na tila namamasyal lang sa opisina, at sinabi, Yang Luo, samahan mo si Xu Yan. Ha, ako rin. Gulat ni Yang Luo. Ngumisi si Su Qingmei, bakit? Takot ka? Anong dapat ikatakot? Singil lang ng utang yan. Matapang na sagot ni Yang Luo, hintayin mo ang magandang balita. Mababalik ko ang perang yan. Napangisi si Xu Yan, halatang hindi kumbinsido. Paalala ni Su Qingmei, Yang Luo, makipag-usap ka muna ng maayos kay President Lee. Huwag kang padalos-dalos. Ngumiti si Yang Luo, huwag kang mag-alala. Paniwalain ko sila sa pamamagitan ng katwiran. Kabanata 24, malapit ka nang mamatay. Pagkatapos lumabas ng opisina, sumakay sina Yang Luo at Xu Yan sa elevator papunta sa underground parking lot. Assistant Yang, ikaw na ang magmaneho. Iniabot ni Xu Yan ang susi kay Yang Luo. Napangiti si Yang Luo nang nahihiya. Hindi ako marunong magmaneho. Ha! Tiningnan siya ni Xu Yan na tila hindi makapaniwala. Anong klaseng assistant ang hindi marunong magmaneho? Itaas kamay si Yang Luo. Pero totoo, hindi talaga ako marunong. Sige, ako na lang magmamaneho. Umiling si Xu Yan at umupo sa driver's seat. Si Yang Luo naman ay komportableng umupo sa passenger seat. Umalis ang kotse mula sa parking lot at tinahak ang daan patungo sa Forces Trading Company. Habang nasa biyahe, sunod-sunod ang tanong ni Xu Yan tungkol sa pamamahala ng kumpanya, tila sinusubok si Yang Luo. Pero wala talagang alam si Yang Luo. Ni kaunting ideya sa operasyon o pamamahala ng kumpanya, wala siya. Naguluhan si Xu Yan. Bakit kaya kinuha ni President Su ang lalaking ito bilang assistant? Baka naman, boy toy lang siya ni President Su. Doon na siya tumigil sa pagtatanong. Bawal sa mga empleyado ang manghimasok sa pribadong buhay ng boss. Tahimik ang sumunod na biyahe. Para kay Xu Yan, isa lang si Yang Luo sa mga palamuting unan, maganda ang anyo pero walang silbi. Pagkaraan ng 20 minuto, nakarating sila sa isang gusali sa gitna ng lungsod. Pagkatapos mag-park, sinamahan ni Yang Luo si Xu Yan papasok. Assistant Yang, paalala ni Xu Yan, mamaya, ako ang kakausap kay President Lee. Makinig ka lang at huwag ka nang sumabat. Sige, tumango lang si Yang Luo. Pagdating sa front desk, ngumiti ang receptionist. Ano pong maipaglilingkod ko? Ako si Xu Yan, assistant ni President Su ng Huami Biomedical, pakilala ni Xu Yan. Pakisabi kay President Lee ng Forces Trading na may kailangan akong pag-usapan sa kanya. Tumango ang receptionist at tumawag. Pagkaraan ng kaunting paghihintay, isang magandang babaeng nakasuot ng light coffee-colored business suit ang lumapit. Hello, Assistant Xu. Inaanyayahan kayo ni President Lee, magiliw niyang sabi. Sinamahan sila ng babae sa elevator patungong ika-16 na palapag kung saan naroon ang opisina ng Forces Trading. Sa tapat ng opisina ng CEO, kumatok ang babae. President Lee, narito na po sina Assistant Xu. Pumasok kayo. Pagpasok, nakita nila ang isang middle-aged na lalaki na naka-white shirt at slick back ang buhok,
abala sa pagbabasa ng dokumento. Ito si Lee Sihai, General Manager ng Forces Trading Company. Agad niyang sinalubong si Xu Yan. Assistant Xu, anong maipaglilingkod ko sa inyo ngayon? President Lee, may gusto kaming talakayin sa inyo. Itinuro ni Lee Sihai si Yang Luo. At ito naman ay, ito ang bagong assistant ni President Xu, si Yang Luo, pakilala ni Xu Yan. Oh, hello Assistant Yang. Ako si Lee Sihai, General Manager ng Forces Trading. Ngumiti si Lee at iniabot ang kamay. Nang makipagkamay si Yang Luo, bahagya siyang napakunot noo. May kakaiba sa taong ito. Isang tingin lang, alam na niya kung ano. Assistant He, pakidala ng 2 tasa ng tsaa, utos ni Lee. Pag-alis ng assistant, inimbitahan sila ni Lee na maupo. Assistant Xu, anong gusto ninyong pag-usapan? Diretsong sagot ni Xu Yan, President Lee, gusto naming itanong kung kailan ninyo ibabalik ang natitirang bayad sa amin. Biglang nanigas ang ngiti ni Lee. Gusto ko namang ibalik, pero gipit ang cash flow ng kumpanya ngayon. Pakisabi kay President Xu, bigyan pa ako ng kaunting panahon. Kapag maayos na, ibabalik ko agad. Sumimangot si Xu Yan. President Lee, 3 buwan ang napagkasunduan natin, pero kalahating taon na ang lumipas. Binigyan ka pa ni President Xu ng dagdag na 3 buwan. Sana huwag mo nang abusuhin. Iyon, medyo dumilim ang mukha ni Lee. Assistant Xu, alam mo naman kung gaano kahirap ibenta ang produkto ng Huami Biomedical ngayon. Nakatambak pa ang kalahati rito sa akin. Kung hindi ko maibenta, paano ako magkakapera para ibalik sa inyo? Sagot ni Xu Yan, may ginagawa na rin ang kumpanya para maresolba ang problema. Kapag nailabas na ang bagong produkto, makakabawi tayo sa merkado. Pero hiwalay na usapin iyon. May kontrata tayo. Kung hindi ninyo maibalik ang pera, mapipilitan kaming dumaan sa legal na proseso. Nagbago ang tono ni Lee at ngumiti ulit. Huwag naman legal-legal agad. Masisira ang relasyon natin. Bigyan na lang ako ng 1 pang buwan, ibabalik ko na sigurado. Bago pa makasagot si Xu Yan, biglang nagsalita si Yang Luo. President Lee, kaya naming maghintay ng 1 buwan. Pero kaya mo ba? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lee na naguguluhan. Pati si Xu Yan ay nagtataka. Malalim na buntong hininga si Yang Luo. President Lee, hindi ka naaabot ng 1 buwan. Kung mamamatay ka na, sino pa ang magbabayad sa amin? Bang! Malakas na sinampal ni Lee ang mesa. Assistant Yang, kaunting utang lang, sinasabi mo pang mamamatay ako. Assistant Yang, tigilan mo iyan. Gulat na sigaw ni Xu Yan. Ano ba itong taong ito? Umiling si Yang Luo. Hindi ako nanunumpa. Sinasabi ko lang ang totoo, mamamatay ka na talaga. Halos hingilan sa galit si Lee. Lumabas ka. Nagpaliwanag si Xu Yan, President Lee, huwag kang magalit. Baguhan pa siya at hindi alam ang sinasabi. Assistant Yang, umalis ka na. Pero tumitig lang si Yang Luo kay Lee. Sigurado ka bang gusto mo akong paalisin? Pag umalis ako, wala nang makakapagligtas sa'yo. Kabanata 25, Makalangit. Tagasalin, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Galit na natawa si Lee Sihai, kung ganun, Assistant Yang, sabi mo malapit na akong mamatay. Anong ebidensya mo? Kalma lang na sumagot si Yang Luo. President Lee, itanong ko lang, nakakaramdam ka ba ng panghihina sa mga braso at binti nitong mga nakaraang araw? Mabigat ang dibdib at madaling hinggilin. Mainitan ang ulo at madalas banganggutan sa gabi. At saka, pakiramdam mo ba ay malas ka nitong huli at walang maayos na nangyayari sa'yo? Ha! Biglang umayos ng upo si Lee Sihai, paano mo nalaman? Namangha si Xu Yan sa nakita. Anong nangyayari? Eksakto ang hula ni Yang Luo. Siyempre alam ko. Nagkibit balikat si Yang Luo at nagsabi, sa kalagayan mo, nakaranas ka ng balik ng kaparusahan mula sa pakikialam sa maruruming bagay. Kung hindi ito aayusin ngayon, siguradong mamamatay ka. Balik ng kaparusahan mula sa marumi. Kunot noong nagtanong si Lee Sihai, anong ibig mong sabihin? Tinuro ni Yang Luo ang Buddhist tablet sa dibdib ni Lee Sihai at nagtanong, saan mo nakuha itong Buddhist tablet? Sabi ni Lee Sihai, kinuha ko ito sa Elephant Country. Sabi, makakapagbigay daw ito ng swerte sa nagsusuot. Napangisi si Yang Luo, at suot mo pa itong masamang bagay. Parang naghahanap ka talaga ng kapahamakan. Bakit masamang bagay? Medyo nainas si Lee Sihai sa sinabi ni Yang Luo,
mula nang isuot ko ito, gumanda naman ang swerte ko. Sabi ni Yang Luo, totoo, pansamantala itong nakakapagdala ng swerte. Pero habang tumatagal, lalabas ang masamang epekto at babalik sa'yo. Kung ayaw mong maniwala, ipapakita ko sa'yo ngayon. Hinablot ni Yang Luo ang Buddhist tablet sa dibdib ni Li Sihai at piniga ito ng mahigpit. Pak! Nabasag ang tablet. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang itim na anino na hugis bata. Biglang bumaba ang temperatura sa buong opisina at tila dumilim ang paligid. Napasinghap si Li Sihai at Shoyan sa ginaw. Paglabas ng itim na anino, kumawala ito ng matinding galit at agad sumugod kay Yang Luo. Nanlamig ang ekspresyon ni Yang Luo at sumigaw, isang hamak na hirtiko, nagtatangkang. Manggulo dito, naghahanap ka ng kamatayan. Itinaas niya ang kanang kamay, pinagdikit ang hintuturo at gitnang daliri, at gumuhit ng talisman sa ere gamit ang kanyang tunay na chi. Lumabas ang gintong talisman sa ere at pinagdikdik ang itim na anino. Napasigaw ito ng matindi bago tuluyang naglaho. Bumalik sa normal ang liwanag at temperatura sa opisina. Sandali, tahimik ang lahat, parang maririnig mo ang pagbagsak ng karayom. Tula lang nakatitig kay Yang Luo sina Li Sihai at Shoyan, halatang nabigla. Makalipas ang ilang sandali, nakabawi rin sila. Yang, Assistant Yang, ano yun kanina? Nanginginig ang boses ni Li Sihai. Umismid si Yang Luo, ano pa nga ba? Isang maruming espiritu na naninirahan sa Buddhist tablet. Napasigaw si Shoyan sa takot at kumapit ng mahigpit sa braso ni Yang Luo. Nanginginig siya, mapotla ang labi, at pawis na pawis. Kung hindi niya nakita mismo, hindi siya maniniwala. Ngumiti si Yang Luo, Assistant Shu, huwag kang matakot. Tinanggal ko na. Huminga ng malalim si Shoyan at binitawan siya. Nanatili namang naninigas sa takot si Li Sihai, at pinagpapawisan ng malamig. Tumingin si Yang Luo sa kanya at nagtanong, President Li, mas magaan na ba ang pakiramdam mo ngayon? Huminga ng malalim si Li Sihai, sinuri ang katawan niya, at napuno ng tuwa ang mukha. Assistant Yang, mas magaan ang katawan ko. Kamangha-mangha, Diyos ka talaga, buong-buo na ang paniniwala niya kay Yang Luo. Matagal na siyang naniniwala sa mga bagay na supernatural. Kaya nga pumunta siya sa Elephant Country para humingi ng Buddhist tablet. At ang ipinakita ni Yang Luo kanina ay kahanga-hanga. Sabi ni Yang Luo, President Li, kahit nawala na ang espiritu, may iniwan itong epekto sa katawan mo. Gagawa ako ng race eta para sa'yo. Inumin mo ito araw-araw at sa loob ng 1 linggo, gagaling ka na. Kumuha siya ng papel at panulat, isinulat ang race eta, at iniabot kay Li Sihai. Halos hindi makapaniwala sa tuwa si Li Sihai. Mr. Yang, hindi kita nakilalang mabuti kanina at nagduda pa ako sa'yo. Patawad. Kung hindi mo ako niligtas, baka patay na ako ngayon. Ibabalik ko na ang pera. Agad niyang kinuha ang telepono at nag-transfer ng pera. Pagkatapos, gumawa pa siya ng tseke na nagkakahalaga ng 5 milyong yuan at iniabot kay Yang Luo. Mr. Yang, maliit na bagay lang yan bilang pasasalamat. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Tumango si Yang Luo, tinanggap ang tseke, at isinilid sa bulsa. Nagpalitan sila ng kontak at magalang siyang inihatid ni Li Sihai sa labas ng kumpanya. Sa pagbabalik sa Huamei Biomedical, hindi pa rin mawala ang gulat kay Shoyan. Hindi niya akalain na ang simpleng pangungulekta ng utang ay magiging ganito ka-exciting, at sobrang maayos pa ang kinalabasan. Alam niyang dahil lahat iyon kay Yang Luo. Eksperto, hindi siya simpleng tao, sabi ni Shoyan, Assistant Yang, patawad sa inasal ko kanina. Walang problema, sagot ni Yang Luo, marami akong alam sa ibang bagay, pero sa negosyo, wala talaga. Kaya umaasa ako na matutulungan mo ako. Ngumiti si Shoyan, hindi ako karapat-dapat, pero kung may hindi ka alam, itanong mo lang. Sigurado, tumango si Yang Luo, gitling-gitling-gitling, sa loob ng opisina ng presidente ng Huamei Biomedical. Medyo nagulat si Su Qingmei nang makita ang notification sa telepono. Handa na siyang magdemanda, pero bigla siyang nakatanggap ng transfer mula kay Li Sihai. Tinawagan niya si Shoyan, at nalaman niyang si Yang Luo ang dahilan. Paano nakuha ng taong yun ang pera? Bulong niya, tila kailangan kong hintayin silang makabalik para tanungin. Talk. Pasok, sagot niya.
Bumukas ang pinto at pumasok ang isang matangkad at gwapong binata na naka-branded na suit, si Jiang Mingyo. Nanlamig ang ekspresyon ni Su Xingmei. Jiang Mingyo, anong ginagawa mo rito? Kabanata 26, wakas na. Matapos pumasok si Jiang Mingyo sa opisina, isinara niya ang pinto. Ngumiti siya, Xingmei, maituturing naman tayong magkaibigan. Ganyan ba talaga ka hindi ka welcome sa akin? Hindi tayo magkaibigan. Malamig na malamig ang mukha ni Su Xingmei nang sumigaw siya, hindi ka welcome dito. Umalis ka na, napakasakit naman ang sinabi mo. Nagkunwaring malungkot si Jiang Mingyo at umiling. Pero patuloy pa rin siyang lumakad papunta sa mesa nito. Ipinatong niya ang mga kamay sa mesa at bahagyang yumuko, Xingmei, sa tingin ko kailangan nating mag-usap ng maayos. Mahinang sabi ni Su Xingmei, wala akong dapat pag-usapan sa'yo. Hindi natuwa si Jiang Mingyo sa malamig na mga salita ni Su Xingmei. Gayunpaman, pinilit niyang pigilan ang galit, Xingmei, alam mo naman na napakahirap na ng sitwasyon ng kumpanya mo ngayon. Sa mga nakaraang buwan, bumagsak ng husto ang benta ng mga produkto ninyo. Kapag nagpatuloy ito, siguradong magkakaroon ng malaking problema ang kumpanya mo. At ano naman ngayon? Humarap si Su Xingmei at malamig na tumugon, ang Dingsheng Biomedical mo ay pansamantala lang naagaw ang merkado. Kapag nakagawa ang Huamei Pharmaceutical namin ng mas magagandang produkto, mababawi rin namin ang merkado. Talaga, tumawa si Jiang Mingyo at sinabi, sa totoo lang, ang dahilan kung bakit nakagawa kami ng napaka-popular na produkto ay dahil nakabili kami ng isang lihim na beauty recipe mula sa isang sinaunang pamilyang eksperto sa Chinese medicine sa kabisera. Ang mga produktong ginawa namin gamit ang recipe na iyon ay hindi kayang tapatan ng alinmang biomedical company dito sa Jiang City. Maliban na lang kung makakakuha kayo ng mas magandang recipe, imposibleng makipagsabayan sa Dingsheng Biomedical namin. Nang marinig iyon, kumabog ang dibdib ni Su Xingmei. Kaya pala napakapopular ng produkto ng Dingsheng Biomedical. Ganun pala ang dahilan. Ang mga sinaunang pamilyang eksperto sa Chinese medicine sa kabisera ay napakalalakas at hindi kayang tapatan ng mga lokal na pamilya. Minsan na rin niyang naisip na makipag-ugnayan sa mga iyon para bumili ng recipe, pero hindi siya pinansin. Hindi niya inakala na nagawa ng pamilya Jiang na makipag-ugnayan sa kanila. Napakahirap na ng sitwasyong ito. Nagpatuloy si Jiang Mingyo, Xingmei, alam kong nakipag-ugnayan ka na sa pamilyang Chen sa Ning City. Narinig ko na gusto nilang ibenta sa iyo ang isang beauty recipe, tama ba? Nagulat si Su Xingmei, paano mo nalaman ito? Sa buong Jiang City, walang bagay na hindi ko alam. Mapagmataas na tugon ni Jiang Mingyo, Xingmei, sasabihin ko na sa iyo ang totoo. Hindi kayang tapatan ng pamilyang Chen mula Ning City ang pamilyang iyon mula sa kabisera. At ang beauty recipe na ibibigay ng pamilyang Chen, natural na hindi kayang sumabay sa recipe na galing sa kabisera. Kaya kahit bilhin mo yun, hindi mo pa rin kayang talunin ang Dingsheng Biomedical ko. Para bang binuhusan ng malamig na tubig si Su Xingmei sa sinabi ni Jiang Mingyo. Kung totoo nga iyon, kahit makuha niya ang recipe ng pamilyang Chen at gumawa ng bagong produkto, hindi pa rin niya mababawi ang merkado. Napakahirap nang makipagkasundo sa pamilyang Chen, mawawalan lang pala ng saysay. Nang makita ni Jiang Mingyo ang pag-aalinlangan sa mukha ni Su Xingmei, mas lumawak ang ngiti niya. Su Xingmei, hindi ba lagi kang mataas at saplad? Ito ang gusto ko, ang makita kang mawalan ng pag-asa, hanggang sa wala kang ibang mapuntahan kundi sa akin. Buntong hininga si Jiang Mingyo, Xingmei, pwede naman tayong maging magkasosyo, hindi magkalaban. Anong ibig mong sabihin? Mahigpit na pinisil ni Su Xingmei ang kamao. Ngumiti si Jiang Mingyo, basta putulin mo ang engagement mo kay Yang Luo at pakasalan mo ako, ibabahagi ko sa iyo ang recipe na iyon. Sa huli, magiging asawa na kita, hindi kita pababayaan. Kung magsasama ang pamilya natin para gumawa ng mga bagong produkto, madali nating makakamit ang buong merkado ng cosmetics sa Jiang City. Bukod pa roon, patuloy akong bibili ng mga bagong recipe mula sa pamilyang iyon sa kabisera para makagawa ng mga bagong produkto. Kapag dumating ang panahon, lalampas tayo sa Jiang City at sakupin ang merkado ng iba pang lungsod, pati na ng buong bansa. Hindi ba iyon ang matagal mo ng pangarap?
Aminado si Su Qingmei na nakakatukso ang mga salita niya. Matagal na niyang layunin na ilabas ang Huami Biomedical mula sa Jiang City at kilalanin ito sa buong China, at maging sa buong mundo. Pero sa pag-iisip na pakakasalan si Jiang Mingyo, nakaramdam siya ng matinding pagtutol. Alam niya ang tunay na ugali nito, marumi ang pribadong buhay. Lahat ng babaeng nagustuhan niya, sinikap niyang makuha. Marami na siyang nabuntis noon at tinapos ang usapan sa pamamagitan ng pera. May mga babaeng nagpakamatay dahil sa kanya, pero tinakpan ng pamilya Jiang ang mga pangyayari. Hinding-hindi niya kayang pakasalan ng isang taong kinasusuklaman niya. Huminga ng malalim si Su Qingmei at sinabi, Jiang Mingyo, engaged na ako. Ang fiancé ko ay si Yang Luo. Kaya imposibleng pakasalan kita, kalimutan mo na. Bakit? Gigil na tanong ni Jiang Mingyo, ano ba ang kulang ko kumpara sa batang iyon mula bundok? Bukod sa marunong siyang manggamot at marunong lumaban, ano pa ang meron siya? Wala siyang pera at kapangyarihan, hindi niya ako kayang tapatan. Diretsa ang sagot ni Su Qingmei, kahit wala pang pera o kapangyarihan si Yang Luo ngayon, sigurado akong sisikat siya at aabot sa rurok, hanggang sa hanggan siya ng lahat. Bagaman sinabi iyon ng kanyang lolo, sa ilang araw nilang magkasama, naramdaman niya ring hindi ordinaryo si Yang Luo. Maaaring maging isang dragon sa gitna ng mga tao, tulad ng sinabi ng kanyang lolo. Gusto ng batang iyon na sumikat at umangat. Mapang-asar na tawa ni Jiang Mingyo, sige, kahit sabihin pa nating aabot nga siya sa tuktok, mabubuhay pa ba siya hanggang doon? Na-offend na niya ang Eastern Alliance. Sigurado na ang kamatayan niya. Mariing sagot ni Su Qingmei, habang nandyan ang pamilya Su, hinding-hindi namin hahayaang galawin siya ng Eastern Alliance. Hey! Umisi lang si Jiang Mingyo, may suporta si King Zenon sa Eastern Alliance. Kaya bang protektahan ng pamilya Su ang batang iyon? Alam mo kung gaano kalakas si King Zenon. Kahit magsama-sama pa lahat ng pamilya sa Jiang City, hindi nila matatalo si King Zenon. Kaya payo ko sa'yo, putulin mo na ang koneksyon mo sa kanya bago ka madamay. Tama na. Sumigaw si Su Qingmei at tumayo, hindi mo kailangang pakialaman ang pamilya Su. Hindi ko kakanselahin ang engagement ko kay Yang Luo. Umalis ka na. Buwisit, hinayla ni Jiang Mingyo ang kanyang kurbata sa inis, namula ang kanyang mga mata, at tuluyan ng tinanggal ang pagpapanggap, papalapit kay Su Qingmei. Anong balak mo? Huwag kang lalapit. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Su Qingmei at mabilis na umatras. Kabanata 27, makikinig ako sa'yo. Sa tingin mo, anong ginagawa ko? Ngumiti nang may kasamaan si Jiang Mingyo. Su Qingmei, tapat kitang nililigawan, pero ayaw mo akong bigyan ng kahit kaunting mukha. Kung ganun, mapipilitan akong gumamit ng ibang paraan para makuha ka. Kapag nangyari na ang gusto ko, wala ka nang magagawa kundi ang pakasalan ako. Nanlungo ang mukha ni Su Qingmei. Habang umatras siya, sumigaw, kung lumapit ka pa, sisigaw ako para humingi ng tulong. Tatawag ka ng tulong. Nang asar si Jiang Mingyo at nagsabi, may mga bodyguard ko sa labas. Walang makakapasok dito. Habang nagsasalita, lumapit siya ng ilang hakbang at hinawakan ang braso ni Su Qingmei, saka siya idiniin sa mesa. Tulong! Tulong! Paan ng takot ang mga mata ni Su Qingmei habang sumisigaw. Tumigil ka sa pagsigaw. Walang makakapagligtas sa'yo ngayon. Nakangising demonyo si Jiang Mingyo habang inaabot ang kamay para haburin ang damit ni Su Qingmei. Pero sa mismong sandaling iyon, bang, malakas na sipa sa pinto ng opisina. May isang matangkad at matatag na figure na parang sibat na pumasok, si Yang Luo. Kasunod niya si Shu Yan. Sa labas, nakahandusay ang mga bodyguard, umuungol sa sakit. President Su. Hindi napigil ang mapasigaw si Shu Yan nang makita ang eksena. Napilitan si Jiang Mingyo na bitiwan si Su Qingmei at umurong. Nakatingin si Yang Luo sa kanya nang may malamig na titig, at sumiklab ang matinding killing intent mula sa katawan nito. Kung nahuli pa siya ng kaunti, malalagay sa panganib si Su Qingmei. Fiancé niya si Su Qingmei, kahit hindi pa sila kasal, babae niya ito. Kung hindi niya mapoprotektahan ang sarili niyang babae, anong klaseng lalaki siya? Puno ng pagsisisi at pag-aalala ang isip niya. Nagsidatingan din ang mga empleyado ng kumpanya, gulat sa nangyayari. Malalim ang boses ni Yang Luo,
Assistant Shu, bantayan ang pinto. Huwag hayaang may pumasok. Opo, opo. Hindi alam ni Shu Yan ang plano ni Yang Luo, pero sumunod siya at isinara ang pinto. Pagkasara ng pinto, dahan-dahang lumapit si Yang Luo kay Jiang Minggayo. Bawat hakbang ay mas nagiging mabigat ang presensya at mas matindi ang killing intent. Para bang nauubos ang hangin sa opisina, parehong nahihirapan huminga si Su Qingmei at Jiang Minggayo. Anong balak mo? Huwag kang lalapit. Ako ang batang amo ng pamilya Jiang, pinakamakapangyarihang pamilya sa Jiang City. Kapag sinaktan mo ako, walang makakaprotekta sa'yo. Namumuuna ang pawis sa noo ni Jiang Minggayo habang umatras ng umatras. Naalala pa niya kung paano pinabagsak ni Yang Luo si Qiao Zudong kahapon na parang wala lang. Anong pamilya Jiang? Wala akong pakialam sa inyo. Manggahas kang hawakan ang babae ko. Handa ka na talagang mamatay. Galit na sigaw ni Yang Luo habang patuloy na lumalapit. Lalaban ako sa'yo. Pasugod na umatake si Jiang Minggayo, sinuntok si Yang Luo ng kanang kamao. Sanay din siya sa martial arts, kaya niyang talunin ang 3 o 5 malalaking lalaki. Pero kalaban niya si Yang Luo. Sa mismong pagbuga ng kamao niya, hinuli lang ni Yang Luo ng isang kamay ang suntok. Pagkatapos, marahas niya itong tinalo. Crack! Malinaw ang tunog ng pagkabali ng buto sa opisina. Aw! Napahiyaw si Jiang Minggayo, namimilipit sa sakit. Hindi pa doon natapos si Yang Luo, sinipa niya sa dibdib si Jiang Minggayo. Thud! Lumipad itong parang kanyan, bumangga sa pader. Sa kadahan-dahang bumagsak na parang wala ng buto sa katawan. Nadirekte si Jiang Minggayo sa sahig, nagsusuka ng asido, walang tigil sa pag-ungol sa sakit. Lumapit muli si Yang Luo at inapakan ang kanang hita nito. Crack, nabali rin ang binti. Mas malakas ang sigaw ni Jiang Minggayo, umalangaw sa buong opisina at maririnig hanggang labas. Nanginginig sa takot sina Shu Yan at mga empleyado sa labas, walang ideya sa eksaktong nangyayari. Pagkatapos baliin ang binti, sinakaw ni Yang Luo si Jiang Minggayo at iniangat na parang patay na aso, kahit mas matangkad at mas mabigat ito. Sa pagtitig sa kanya, nakita ni Jiang Minggayo ang malinaw na hanggarang pumatay. Namumula ang mukha niya habang hirap magsalita, hindi mo ako pwedeng patayin, kapag ginawa mo yan, mamamatay ka rin, pati pamilya Su, matatapos. Sa wakas, natauhan si Su Qingmei. Mabilis siyang lumapit, hinawakan ang braso ni Yang Luo, at umiiyak na nagsabi, Yang Luo, huwag mo siyang patayin. Kapag pinatay mo siya, mapapahamak ka rin. Sa pagtingin sa mga mata ng babaeng minamahal niya, unti-unting nawala ang killing intent ni Yang Luo. Tama siya, madali para sa kanya ang patayin ang halimaw na ito, pero mapapahamak ang pamilya Su. Okay, makikinig ako sa'yo. Ngumiti si Yang Luo kay Su Qingmei, binuhat si Jiang Minggayo papunta sa pinto, binuksan iyon, at itinapon siya palabas. Dahil kay Qingmei, hindi kita papatayin ngayon. Pero huwag na huwag kang magpapakita ulit sakin. Kung hindi, papatayin talaga kita. Lumayas ka. Bang, isinara ang pinto. Tahimik ang labas. Nakatitig ang lahat kay Jiang Minggayo na nangangiyak sa sakit. Mabilis siyang dinala ng mga bodyguard niya at umalis. Pagkaalis niya, sumabog ang bulong-bulungan ng mga empleyado. Anong nangyari? Paano natalo ng ganun si Young Master Jiang? Sino yung lalaking yun? Grabe ang tapang, pati si Young Master Jiang sinaktan. Parang siya yung bagong assistant ni President Su. Pinutol ni Shu Yan ang usapan, walang magkalat ng nangyari ngayon. Bumalik na kayo sa trabaho. Pagkaalis ng mga empleyado, bumalik siya sa opisina. President Su, anong nangyari? Tanong ni Shu Yan. Nakaupo sa sofa si Su Qingmei, tulala. Umupo si Yang Luo sa tabi, ngumiti at nagsabi, ayos na. Sabihin mo samin, anong nangyari? Huminga ng malalim si Su Qingmei at ikinwento ang lahat. Pagkarinig, nagalit si Shu Yan, sobra na yang si Jiang Minggayo. Paano niya nagawang ganyan sa'yo? President Su, tatawag ba tayo ng pulis? Kabanata 28, Pagsasama. Si Jiang Minggayo ang batang amo ng pamilyang Jiang. Sa tingin mo ba makakatulong ang pagtawag sa pulis? Napabuntong hininga si Su Qingmei at nagsabi, bukod pa roon, naparusahan na si Jiang Minggayo. Malamang hindi na niya uulitin ang ginawa niya sa hinaharap. President Su, totoo ba ang sinabi ni Jiang Minggayo?
na binili talaga ng Dingsheng Biomedical ang lihim na recipe mula sa isang sinaunang pamilyang eksperto sa tradisyonal na medisina mula sa kabisera. Mabilis na nagtanong si Xu Yan. Malamang ay totoo. Tumango si Su Qingmei. President Su, ano na po ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Xu Yan na halatang nag-aalala. Ang lihim na recipe na ibebenta sa atin ng pamilyang Chen ay siguradong hindi kasing ganda ng recipe mula sa sinaunang pamilya sa kabisera. Bukod pa roon, hindi kumpletong recipe ang ibinibigay ng pamilyang Chen, pira-piraso lang. Kahit gumawa tayo ng bagong produkto, hindi natin kayang makipagsabayan sa Dingsheng Biomedical. Nakunat ang noo ni Su Qingmei at nagsabi, wala tayong magagawa kundi unti-unting kumilos ngayon. Kailangan nating agarang maglunsad ng bagong produkto para patatagin ang merkado bago tayo maghanap ng ibang recipe. Pagkatapos ay nagbago siya ng paksa at nagtanong, saka nga pala, paano mo napabalik ang pera kay President Lee? Noon pa natin siya kinukulit pero sinasabi niya wala siyang pera. Bakit biglang napakadali ngayon? Salamat lahat yan kay Assistant Yang. Hindi itinago ni Xu Yan at ikinwento kay Su Qingmei ang nangyari sa Forces Trading Company. Pagkarinig nito, napakagatlabi sa gulat si Su Qingmei at tinitigan si Yang Luo ng hindi makapaniwala. Ikaw, marunong kang manghuli ng multo. Ngumiti si Yang Luo at nagsabi, President Su, di ba sinabi ko na wala akong hindi kayang gawin? Narinig ito ni Xu Yan at napatingin din sa kanya ng may pagtataka. Ano ibig niyang sabihin? May iba pa ba siyang kakayahan? Saan kaya kinuha ni President Su ang ganitong klase ng eksperto? Biro ni Su Qingmei, Yang Luo, kahit hindi ka marunong sa negosyo, magaling ka naman maningil ng utang. Ganito na lang, ibigay ko na sayo lahat ng pautang para singilin mo sa hinaharap. Ha, napakamot si Yang Luo, President Su, huwag na po yung ganitong walang teknikal na trabaho. Nakakainip. Oh, gusto mo pala ng mas teknikal. Tumango si Su Qingmei at sinabi kay Xu Yan, dalhin mo si Yang Luo para libutin ang kumpanya. Tingnan mo rin kung may mga bagay na hindi mo kayang gawin, ibigay mo sa kanya. Tumututol ako. Itinaas ni Yang Luo ang kamay at nagprotesta. Tutol tinanggihan. Commandant si Su Qingmei at nagsabi, core employee ka ng kumpanya. Kailangan mong magtrabaho ng maigi para sa kumpanya. Napabuntong hininga si Yang Luo. Ang mapang-asawa pala ang babaeng ito ay isang bitag. Natawa si Xu Yan sa itsura ni Yang Luo. Ngunit napansin din niya na tila kakaiba ang trato ni President Su kay Yang Luo kumpara sa ibang empleyado. Sa harap ng iba, seryoso at malamig si President Su. Pero sa harap ni Yang Luo, lumalabas ang pagkakyut niya bilang babae. Posible kayang si Yang Luo nga ang kasintahan ni President Su. Kumaway si Su Qingmei, Xu Yan, dalhin mo na yang lalaking yan para mas makilala niya ang kumpanya at mas makapaglingkod siya sa hinaharap. Opo, President Su. Tumango si Xu Yan at umalis ng opisina kasama si Yang Luo. Gitling. Samantala, Dragon Bay Manor, may mga bundok, ilog, at lunti ang puno. Tahimik at maganda ang kapaligiran. Maraming bodyguard na nakaitim ang nagbabantay sa labas. Ang nakatira rito ay si Jiang Tianlong, pinuno ng Eastern Alliance. Sa loob ng bulwagan, nakapwesto sa gitnang upuan si Jiang Tianlong, nakasuot ng itim na Chinese tunic suit, at may mapuputing buhok sa gilid ng sentido. Sa magkabilang gilid ay nakaupo ang ilang matataas na opisyal ng Eastern Alliance. Nakatayo ng magalang si Qiao Zudong sa harap ni Jiang Tianlong at nagulat ng nangyari sa Cloud Peak Hotel kahapon. Alam na ni Jiang Tianlong ang insidente, pero hindi pa niya alam ang buong detalye. Pagkatapos marinig ang ulat, nagalit ang mga opisyal ng Eastern Alliance. Yung batang yun na si Yang Luo, hindi alam ang laki ng langit at lupa. Hindi lang siya nanakit ng miyembro ng Eastern Alliance, nagbanta pa kay Master Long. Gusto niya talagang mamatay. Ang nagsalita ay isang malaking lalaki na may mabagsik na mukha, si Gao Xinho, pinuno ng 5 Heavenly Kings ng Eastern Alliance, kilala bilang Black Tiger. Pero, men-in-law siya ng pamilyang Su. Baka medyo magulo kung papatayin natin siya. Sabi ni Xing Yunsheng, isa ring Heavenly King, may palayaw na, Violent Bear. So what kung pamilyang Su sila? Natatakot ba ang Eastern Alliance sa kanila? Kung ipagtatanggol nila ang batang yun, dudurugin natin sila. Master Long, may suporta tayo mula kay King Zenon.
Hindi natin kailangang matakot sa mga walang kwentang pamilyang yan. Hayaan niyo akong patayin ang batang yun. Dagdag pa ng Berserk Lion, Wang Jingkun at Venomous Snake, Li Dongqing. Itinaas ni Jiang Tianlong ang kamay para patahimikin ang lahat. Tumingin siya kay Qiao Zudong, Zudong, ano masasabi mo sa lakas ng batang yun? Sagot ni Qiao Zudong, malakas. Gaano kalakas? Tanong ulit ni Jiang Tianlong. Sumeryoso ang mukha ni Qiao Zudong, may kakayahan siyang patayin ako agad. Malamang ay isang Connate Realm Martial Warrior siya. Ano? Connate Realm Martial Warrior? Imposible yan. Nasa 20s pa lang siya. Paano magiging Connate Realm? Old Qiao, baka naman pinalalaki mo lang ang kwento dahil natalo ka sa kanya. Sunod-sunod na protesta ni Gao Xinho at iba pa. Ni si Jiang Tianlong ay hindi agad naniwala. Siya mismo ay Connate Realm Martial Warrior, at dahil lang sa paggabay ni King Zenon kaya niya naabot ang antas na iyon. Ngayon, sinasabi ni Qiao Zudong na may batang nasa 20s na nasa parehong antas. Mahirap paniwalaan. Sabi ni Qiao Zudong, kung ayaw niyo maniwala, subukan niyo siyang harapin. Basta ako, hindi ako nagsisinungaling. Malakas talaga, siya, wala akong laban sa harap niya. Natahimik ang lahat. Kahit may pag-aalinlangan, wala na silang masabi. Nakunat ang noo ni Jiang Tianlong at nag-isip ng matagal bago muling nagsalita. Kung totoo na nasa Connate Realm siya, kailangan ng Eastern Alliance na makuha siya sa kahit anong paraan. Ano, Master Long, gusto mo siyang kunin? Nagulat si Gao Xinho. Master Long, nanakit siya ng maraming kapatid natin. Hindi natin siya pwedeng basta patawarin. Dagdag ni Wang Jingkun. Sa ngayon, kailangan nating mag-recruit ng mga talento. Sa ganoong paraan, mas mapapansin tayo ni King Zenon at bibigyan ng mas maraming negosyo. Kalma ngunit matatag na sabi ni Jiang Tianlong. Pero syempre, depende kung marunong siyang makibagay. Kung marunong siya at papayag na sumali sa Eastern Alliance, kalilimutan natin ang nakaraan. Pero kung hindi, papatayin natin siya. Pagkatapos, inutusan niya si Qiao Zudong, Zudong, maghanap ka ng pagkakataon para imbitahan ang batang yun dito. Opo, Master Long. Tumango si Qiao Zudong. Kabanata 20, malapit nang mawala ang buhay. Tagasalin, Atlas Studios. Editor, Atlas Studios. Hapon, bandang 3:00. Sa entrada ng Huami Biomedical. Si Su Qingmei ay nangunguna sa grupo ng mga matataas na opisyal at tahimik na naghihintay sa pintuan para dumating ang pamilya Chen. Simula pa 2:00 sila naghihintay doon. Isang buong oras na silang nakatayo, ngunit wala pa ring dumadating na pamilya Chen. President Su, kailangan pa bang magdala ng ganito karaming tao? Tanong ni Yang Luo na may pagkainis. Sumagot si Su Qingmei, galing pa sa malayo ang pamilya Chen papunta sa Jiang City, kaya natural lang na bigyan natin sila ng respeto. Kumunot ang noo ni Yang Luo at sinabi, pero ang mahalaga, hindi ba't sinabi ng pamilya Chen na darating sila ng 2:00? 3:00 na, wala pa rin sila. Hindi ba't niloloko lang nila tayo? Tama, sa tingin ko sinasadya talaga ito ng pamilya Chen. Dagdag ni Shoya na halatang inis din. Sa katunayan, marami rin sa mga opisyal ng Huami Biomedical ang hindi na natutuwa. Napabuntong hininga si Su Qingmei, wala tayong magagawa. May pabor tayong hinihingi sa kanila ngayon, kaya magtiis na lang muna tayo. Mariing tumingin si Yang Luo at sinabi, gusto kong makita kung anong klaseng lihim na recipe ang dala ng pamilya Chen na sulit sa paghihintay natin. Gitling. Samantala, sa villa ng pamilya Liu, sa isang silid sa ikalawang palapag. Sinasuri ni Huang Tayan at Cao Jisheng ang katawan ni Liu Changhe. Nakahiga sa kama si Liu Changhe, mapotla, payat, at tila naghihingalo. Pinalibutan siya ng buong pamilya Liu, walang maglakas loob na magsalita ng malakas. Maya-maya, natapos na ang pagsusuri ni Huang Tayan at Cao Jisheng. Divine Dr. Huang, Divine Dr. Cao, kumusta po ang kalagayan ng ama ko? Tanong agad ni Liu Zhanhua. Nakatingin ang lahat ng pamilya Liu sa kanila na puno ng pag-asa. Kumunot ang noo ni Huang Tayan, mahina ang aura ni matandang Ginoo Liu, mahina ang pulso, at humihina na rin ang kanyang mga laman loob, pero hindi ko matukoy kung anong sakit ang mayroon siya. Bulong ni Cao Jisheng, Old Huang, sa tingin mo ba ito ang 5 karumihan? Malaki ang posibilidad.
Sagot ni Huang Tayan. Naguluhan si Liu Zhanhua, Divine Dr. Cao, ano po ang 5 karumihan? Ipinaliwanag ni Cao Jisheng, ang 5 pagkasira ng langit at tao ay tumutukoy sa 5 kakaibang senyales kapag malapit nang matapos ang buhay ng isang tao, maruming kasuotan, nanlulumong buhok, pagpapawi sa kilikili, mabahong katawan, at kawalan ng saya. Ano, malapit nang matapos ang buhay? Divine Dr. Huang, Divine Dr. Cao, mag-isip po kayo ng paraan. Mga Divine Doctor, basta't mailigtas ninyo ang ama ko, malaki ang gantimpala ng pamilya. Liu sa inyo, nagpapanik na ang lahat ng pamilya Liu. Si Liu Changhe ang haligi ng pamilya. Kapag siya'y nawala, siguradong babagsak ng malaki ang pamilya Liu. Mahina ngunit malinaw ang pakiusap ni Liu Changhe, Divine Dr. Huang, Divine Dr. Cao, iligtas ninyo ako. Napabuntong hininga si Huang Tayan, matandang Ginoo Liu, paumanhin, wala na kaming magagawa. Umiling din si Cao Jisheng, kahit mga Diyos ay walang magagawa laban sa 5 karumihan. Hindi mamamatay si Lolo, may paraan pa, dapat may paraan pa. Napaiyak sina Liu Yue at Liu Yuteng. Puno ng kawalan ng pag-asa ang iba pang miyembro ng pamilya. Nagmamakaawa si Liu Zhanhua, pakiusap, mag-isip pa kayo ng ibang paraan, mga Divine Doctor. Pag-iisip ni Huang Tayan, ilang araw na ang nakalipas, may nakilala akong Divine Doctor. Maaaring may paraan siya para mailigtas si matandang Ginoo Liu. Napangiti si Cao Jisheng, tama. Ako rin, may nakilala akong Divine Doctor na mas mahusay pa sa akin. At tinanggap ko na siyang aking guro. Kapag siya'y kumilos, malamang na may iligtas niya si matandang Ginoo Liu. Nagalak ang pamilya Liu sa narinig. Agad na sinabi ni Liu Zhanhua, pakiusap, imbitahin ninyo agad ang 2 Divine Doctor. Kapag nailigtas nila ang ama ko, tiyak na pasasalamatan namin sila ng todo. Sabay na tumango ang lahat ng pamilya Liu. Maayos, tatawagan ko siya at titingnan kung papayag siyang pumunta. Ako rin, tatawagan ko ang guru ko. Kaya't parehong kinuha ni Huang Tayan at Cao Jisheng ang kanilang mga telepono at nagsimulang tumawag. Gitling gitling gitling. Sa oras na iyon, sa entrada ng Huamei Biomedical, nakikita niyang Luo na wala pa rin ang pamilya Chen, lalo siyang nenas. Tumunog bigla ang kanyang telepono. Nakita niya na si Huang Tayan ang tumatawag. Ang matandang ito pala. Sagot niya sa tawag, Mr. Huang, bakit ka tumatawag? Divine Dr. Yang, may kaibigan ako ngayon na nasa malubhang karamdaman at kritikal ang kondisyon. Gusto kong hilingin na iligtas mo siya. Pwede ka bang pumunta ngayon? Tanong ni Huang Tayan sa kabilang linya. Oo naman, sagot ni Yang Luo. Saan ka ngayon? Sa villa ng pamilya Liu, sagot ni Huang Tayan. Nagulat si Yang Luo, pero agad na naunawaan. Si Liu Changhe pala ito. Kung bibilanggan ang oras, halos mamamatay na siya ngayon. Nangyari ba ang isang bagay? Tanong ni Huang Tayan nang mapansin ang tono niya. Mabilis niyang itinanggi, wala. Pupunta ako ngayon. Masayang sumagot si Huang Tayan, salamat, Divine Dr. Yang. Pagkababa ng tawag, tumunog ulit ang telepono ni Yang Luo. Si Cao Jisheng naman ngayon. Bakit pati yung matabang matanda tumatawag? Pinick up niya. Master, buhay ang nakataya. Sigaw agad ni Cao Jisheng. Anong ibig mong sabihin na buhay ang nakataya? Anong nangyari? Tanong ni Yang Luo. Master, may kaibigan ako na kritikal ang lagay. Kailangan niya ng agarang gamutan. Pakiusap, iligtas mo siya. Napataas ang kilay ni Yang Luo, may kaibigan ka ring naghihingalo. Nalito si Cao Jisheng. Anong ibig mong sabihin? Umiling si Yang Luo, wala. Saan ka ngayon? Master, nasa villa ako ng pamilya Liu, sagot ni Cao Jisheng. Napakunot ang noo ni Yang Luo. Ayos, pareho pala silang tinutukoy ang iisang tao. Sige, pupunta ako ngayon. Tinanggap agad ni Yang Luo, hindi para iligtas si Liu Changhe, kundi para makita sina Huang Tayan at Cao Jisheng. Plano na niyang gawing alagad ang dalawang ito at tulungan siyang maghanap ng mga halamang gamot. Dahil magkasama na sila, hindi na niya kailangang isa-isahin pa. Sa totoo lang, wala siyang balak pagsilbihan ng pamilya Chen. Makakahanap siya ng dahilan para makaalis. Gitling gitling gitling. Sa mga sandaling iyon, dumating na rin ang isang convoy. Nasa unahan ng isang itim na Rolls Royce.
Kasunod ang ilang Mercedes-Benz. Huminto ang convoy sa entrada ng Huami Biomedical. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan at bumaba ang isang grupo ng tao, ang pamilya Chen. Kabanata 30, Pangangikil. Ang lider ay isang lalaking nasa katamtamang edad, may katamtamang pangangatawan, at nakasuot ng kulay abong tinahi na kamiseta. Nang dumating ang pamilya Chen, agad na sinalubong sila ni Su Qingmei kasama ang ilang matataas na opisyal. Tahimik na sumunod si Yang Luo at mahinang nagtanong kay Shu Yan, Assistant Shu, sino yung lalaking nasa gitna? Mahinang tugon ni Shu Yan, ang lalaking yun ay si Chen Haisheng, pangatlong kapatid ng kasalukuyang pinuno ng pamilya Chen, si Chen Lishuan. Siya rin ang kinatawan ng pamilya Chen na ipinadala ngayon. Oh, tumanggo si Yang Luo bilang tanda ng pagkaunawa. Maligayang pagdating sa Huami Biomedical, Ginoong Chen. Ngumiti si Su Qingmei at iniabot ang kamay kay Chen Haisheng. Pasensya na kung napaantay kayo, President Su. Iniabot din ni Chen Haisheng ang kamay niya. Bagamat sinabi niya iyon, halata sa mukha niya ang kay-abangan at wala man lang bakas ng paghingi ng paumanhin. Pati ang ibang miyembro ng pamilya Chen ay may tingin na mapang mata. Hinamak nila ang mga tao mula sa Huami Biomedical. Sa katunayan, galing sila sa isang sinaunang pamilyang dalubhasa sa tradisyonal na medisina mula sa Ning City, at ang kanilang mga ninuno ay mga doktor ng emperador noong mga nakaraang dinastiya. Kaya saan man sila pumunta, tinuturing silang mga panauhing kagalang-galang, at karapatan nilang maging mapagmataas. Ngumiti si Su Qingmei at umiling, Ginoong Chen, sandali lang naman kaming naghintay. By the way, nakare-reserve na ang hotel. Pagkatapos nating mag-usap, maaari na kayong dumiretso roon para magpahinga. Pagkasabi nito, tinuro ni Su Qingmei ang daan papasok, tuloy po kayo. Pinangunahan ni Su Qingmei sina Chen Haisheng at ang iba pa papunta sa kumpanya. Ngunit hindi sumunod si Yang Luo. Tinawag niya si Shu Yan, Assistant Shu, sandali lang. Assistant Yang, ano yun? Lumapit si Shu Yan. May kailangan akong puntahan agad sa pamilya Liu. Kaya hindi na ako sasama sa inyo pataas. Kinuha ni Yang Luo ang dokumento at panulat mula kay Shu Yan. Pagbukas niya ng dokumento, nakahanap siya ng isang puting papel at agad nagsulat ng isang sikreto o secret recipe doon. Pagkatapos, iniabot niya ulit ang dokumento at panulat kay Shu Yan, Assistant Shu, ito ay isang beauty secret recipe na isinulat ko. Kapag hindi nagtagumpay ang negosasyon ni President Su at ng pamilya Chen, ibigay mo ito kay President Su. Assistant Yang, magsasalita pa lang si Shu Yan nang mabilis nang tumakbo si Yang Luo papunta sa kalsada, sumakay ng taxi, at umalis. Binuksan ni Shu Yan ang dokumento at tiningnan ang isinulat ni Yang Luo. Totoo kaya na beauty secret recipe ito? Dahil sinabi ni Assistant Yang, ipapakita ko ito kay President Su mamaya. Mabilis niyang isinara ang dokumento at pumasok sa kumpanya. Gitling gitling gitling. Sa lobby ng kumpanya, Ginoong Chen, gusto mo bang libutin muna ang kumpanya namin? Tanong ni Su Qingmei. Anong silbi ng paglibot sa isang maliit na kumpanya? Biglang sabat ng isang magarang babae sa likod ni Chen Haisheng. Napakunot ang noo ni Su Qingmei at hindi natuwa. Kahit hindi pa lumalawak ang Huami Biomedical sa labas ng Jiang City, hindi naman ito maliit na negosyo. Pero hindi pinagalitan ni Chen Haisheng ang babae. Sa halip ay kalmado niyang sinabi, President Su, kalimutan na lang natin ang tour. Diretso na tayo sa usapan. Sige, tumanggo si Su Qingmei. Dinala niya ang lahat sa elevator at umakyat sa ika-29 na palapag patungo sa meeting room. Pagpasok nila, nagsiupo ang lahat at inutusan ni Su Qingmei ang mga empleyado na maghain ng tsaa. Pagkasara ng pinto, sumipsip ng tsaa si Chen Haisheng at nagsabi, President Su, hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Basta kaya nyo ang presyo, ibebenta ko sa inyo ang beauty secret recipe na minana ng pamilya Chen. Diretso ka nga, Mr. Chen, tugon ni Su Qingmei. Magkano ba ang iniisip mo? Itinaas ni Chen Haisheng ang 5 daliri. 50 milyon. Gulat na tanong ni Su Qingmei. Ang nasa isip niyang budget ay 100 milyon, kaya kung 50 milyon lang, malaking tipid iyon. Pero umiling si Chen Haisheng, hindi 50 milyon, kundi 500 milyon. Pagkasabi nito, nag-ingay ang mga tao mula sa Huami Biomedical. Ano, 500 milyon? Sobrang mahal. Pangangikil na to.
President Su, pag-isipan niyo yan. Maging si Su Qingmei ay napakunot ang noo. Malayo ito sa inaasahan niyang presyo, at hindi rin kakayanin ng kumpanya ang ganang halaga sa ngayon. Nakangiting nanlilisik ang mata ni Chen Haisheng, President Su, galing pa kami sa Ning City na may dalang sinseridad. Huwag mo naman kaming bigwan. Huminga ng malalim si Su Qingmei, Mr. Chen, gusto muna naming makita ang secret recipe para masiguro kung sulit ito sa presyo. Walang problema. Binuksan ni Chen Haisheng ang isang password box, kinuha ang gintong tela, at iniabot kay Su Qingmei. Nakasaad lang dito ang mga pangalan ng halamang sangkap, walang sukat at walang detalyeng teknikal, kaya kampante siyang ipakita ito. Hindi maintindihan ni Su Qingmei ang nakasulat, kaya iniabot niya ito sa R&D team. Makaraan ang ilang minuto, nagsalita si Lu Huajun, pinuno ng R&D, President Su, totoo ngang ito ang sikat na beauty formula noong nakaraang dinastiya, ang 8 Whites Powder. Ginagamit daw ito noon ng Empress at mga noble consort. Pero kulang ang recipe na ito, sayang. Mapanghangang sabi ni Chen Haisheng, kung kumpleto ito, hindi lang 500 milyon ang presyo, kundi aabot ng bilyon. Mr. Chen, ani Su Qingmei, taos puso naming gustong bilhin ang recipe, sana mabawasan ang presyo. Ngumiti si Lu Huajun, oo, Mr. Chen, gusto rin naming magkaroon ng pangmatagalang ugnayan sa pamilya Chen, kaya. Pero agad siyang pinutol ni Chen Haisheng, 500 milyon na ang pinakamababa. Hindi pwedeng bumaba pa, natigilan sina Su Qingmei at Lu Huajun. Napakatigas ni Chen Haisheng, walang kahit kaunting puwang para sa tawaran. Kung hindi nyo kayang bayaran, wag nyo na lang bilhin. Singit ng ibang miyembro ng pamilya Chen na may halong pang-aasar. Lalong dumilim ang mukha ng mga tao sa Huamei Biomedical. Kung hindi lang sila may kailangang makuha, matagal na sanang nag-init ang ulo nila. Kung wala kayong pera, tapos na ang usapan. Mariing sabi ni Chen Haisheng, sabay tayo. Umalis na tayo. Umalis na sila, dala ang kanilang kaiabangan at pang-aalipusan.